Dumating na ang karma nyo. Buksan ang pinto. Nakakapagtaka. Sa ganito kalaking palasyo, nasaan na ang mga tao? Nilibot ko ang palasyo at nakakita ako ng butas para sa aso. Dahan-dahan akong pumasok. Muntik na akong matuklasan. Inatake na naman ng sakit ang prinsipe ngayon, gusto na namang magpakamatay. Galing sa digmaan ang prinsipe. Nanalo siya sa laban, pero nalumpo ang dalawang binti niya. Ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Kaya palagi siyang nagtatangkang magpakamatay. Nasa loob na ang manggagamot ng hari para gamutin siya. Hindi ko alam kung ano ang kalalabasan. Itong prinsipe na sinasabi niyong mamamatay na. Si Prinsipe Anjaulan ba iyan? Sino pa nga ba? Kapag namatay ang prinsipe, tayong lahat dito. Siguradong paalisin na. Huwag kayong mag-alala. Kahit mamatay siya, nandito pa ako bilang bago niyong amo. Pwede niyo akong patuloy na paglingkuran. Paglingkuran niyo ako. Saan galing ang batang ito? Ang lakas ng loob mong pagsalitaan ang prinsipe. Gusto mo na bang mamatay? Huwag. Huwag kayong lumapit, hinahanap ko ang tatay ko. Ang tatay ko ay si Prinsipe Anjaulan. Anong sinabi niya? Kailan pa ako nagkaroon ng anak? Sino ang naghahanap ng kamatayan at naninirang puri sa akin? Magpakita ka sa akin. Hindi man lang natakot ang bata. Ako ito. Zaulan, nandito na ang ninuno mo. Akala mo ba, dahil lang medyo kamukha mo ako, anak na kita agad? Mga bantay, itapon niyo siya sa labas. Bulag ka ba? Magkamukha tayo. Sabi mo may kaunting hawig lang. Hawak ko ang katibayan. Matandang huwag mo nang itanggi. Ikaw, bakit ang sarap ng kinakain niya? Mahal na Panginoon, ayos lang po ba kayo? Tawagin ang manggagamot bilis. Dahil sa galit ng mahal na Panginoon sa binibini, naisukan niya ang namuong dugo sa kanyang dibdib, kaya mas bumuti pa ang kanyang pakiramdam. Aba, mukhang nakatulong pa yata ako Salamat binibini sa pagtulong niyo na mailigtas ang mahal na Panginoon. Bilis, dalian niyo, dalhin niyo ang binibini para makaligo at makapagpalit ng damit. Pupunta na ako sa kusina para magpahanda ng masasarap na pagkain. Tara na binibini. Nalungkot siksik nang makitang gumaling si Zaulan. Bakit ang sarap ng kinakain niya? Pagkatapos maligo ang lakas niyang kumain. Mahal na Panginoon, pinagbilinan po kayo ng manggagamot. Nabawal po muna kayong kumain ng malansa at mamantika sa ngayon. Gamot lang po ang maaari niyong inumin. Naku, ang sarap-sarap ng hita ng manok. Ay masarap din itong adobong baboy. Itay, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Hindi sa ayaw kitang bigyan. Ikaw kasi ang bawal kumain yan. Tay, mamatay ka na ba sa galit? Magsusuot ako ng panluksa para sa'yo. At tutulungan kitang mailibing ng payapa. Kung mamamatay man ako sa galit, hindi ba't matutupad lang ang gusto ng salbaheng batang to? Sa sobrang inis sa kanya, isang lagu kanyang ininom ang gamot. Pasensya ka na kung nabigo kita. Wala pa akong balak mamatay. Sayang. Ang galing. Sa wakas pumayag na rin ang mahal na Panginoon na inumin ang gamot niya. Binibini, ikaw na talaga ang aming pampaswerte. Sino ang nagsabi sa iyong tawagin siyang binibini? Hindi ko siya kinikilalang anak. Kautusan mula sa emperador. Utos mula sa emperador. Ipinapatawag si Prinsipe An kasama ang kanyang anak na humarap sa palasyo. Huwag kang magalak, paslit ka. Kahit nasa harapan ng aking amang emperador, hindi kita kikilalanin. Wala akong pakialam. Hindi rin naman kita kailangang kilalanin bilang ama. Anong ibig mong sabihin? May iba ka pa bang ama? Ang ama ay tawag lang sa nagbibigay sa akin ng pagkain at damit. Wala nang ibang ibig sabihin. Nakakatawa. Gusto ko lang naman makuha ang mana mo, di ba? Ikaw, mahal na prinsipe, kumalma po kayo. Hindi niyo po pwedeng saktan ang bata. Hindi mo siya kinikilala. Ako ang kikilala sa kanya. Wala pang kalahating araw. Paano nalaman ng amang emperador na nandito ka? Alam mo ba kung saan nakatira ang tatay ko? Ang tatay ko ay si Prinsipe An, si Zaulan. Kuya, nakita mo ba ang tatay ko? Zaulan ang pangalan ng tatay ko. Nagbibigay galang po ang inyong anak, amang emperador. Mabuhay po kayo, amang emperador. Nagbibigay galang po siksiksi, lolo emperador. Tumayo na kayo. Ikaw at ang iyong ama noong bata pa siya ay magkamukhang magkamukha. Salamat po, lolo emperador. Ikaw ay tulad din ng aking inaasahan, na mabait at kaibig-ibig. Nagkukunwari, lolo emperador. Ayaw po sa akin ng aking amang hari. Ayaw niya po akong kilalanin. Sinabi pa po niyang gusto niya akong patayin. Ganyan ba dapat ang isang ama? Mayroon kang isang masunurin at mabait na anak na babae.
Isa itong biyaya mula sa iyong nakaraang buhay. Paano mo nagagawang ayawan siya? Hindi mo siya kinikilala. Kinikilala ko siya. Ipag-utos sa lahat. Ang pamilya ni Prinsipe An ay may tagapagmana na. Nagkaroon ako ng isang mabait na apo. Ama! Masaya ang emperador kaya binigyan niya ng alahas siksiksi. Amang hari sa totoo lang wala naman talaga siyang. Lesiu. Sa tingin ko ay mayroon ka lang masamang palagay sa kanya. Kapag hindi naging maganda ang pakikitungo mo sa mahal kong apo, ipapaputol kita. Aking mabuting apo. Sino ang iyong ina? Anong pangalan niya? Lolo Emperador. Ang pangalan po ng nanay ko ay Yuchulan. Yuchulan pala. Ang anak ng babaeng iyon Yuchulan. Nagbalik pa pala sa lungsod ng Jing. Ang pagkatao ko bilang peking anak ng pamilyang Yu. Masisira niya rin ito balang araw. Huwag po kayong mag-alala kamahalan. Yung batang babae lang naman ang nag-iisang bumalik. Walang anino ni Yuchulan. Baka matagal ng patay. Dapat ay pinakasalan niya si Prinsipe yung noon pa. Pero kumapit siya kay Prinsipe An at nagkaanak pa. Ngayon si Prinsipe An ay isa na lang baldado. Kahit nabuhay pa siya wala na siyang magagawa. Patay man siya o buhay. Panggagalingan lang ng problema ang batang iyan. Kailangang iligpit. Hatsing. Lesiu, siguradong may masamang tao sa likuran ko, na sinisiraan ako. Ilabas mo ito. At dito rin, linisin mo ito kaagad. Anong ingay iyon sa labas? Ang ingay itigil nyo iyan ngayon din. Prinsip, mukhang hindi po pwede. Ang binibini po, nag-aayos ng sarili niyang bakuran. Iparating ang utos ko. Sabihan siyang huwag kumilos. Ang asta ng pagsasalita ng dalaga. Sino ang makapagpapatigil sa kanya? Hayaan mo na. Itulak mo ako sa labas para tingnan. Ako mismo ang pupunta para patigilin siya. Yuksik si tumigil ka sabi ko. Bakit naman? Kung hindi ko ayusin ang bahay ngayon. Saan ako matutulog mamayang gabi? Huwag mong sabihin itay. Natatakot kang matulog mag-isa. Gusto mong lumipat ako para makasama ka. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Hindi pala bakit mo ako pinipigilan? Akala ko pa naman may gusto ka sa akin. Alam mo bang ang ingay-ingay mo? Sino bang nakita mong lumipat sa bagong bahay na walang ingay? Kung sa tingin mo'y maingay, takpan mo na lang yung mga tenga mo. Yuksiksi. Hindi ako bingi. Naririnig kita. Mga bantay. Palabasin ninyo siya sa palasyo. Kapag pinalabas mo ako, pupunta ako sa palasyo at magsusumbong kay Lolo Emperador. Sasabihin kong inaapi mo ako. Na ayaw mo sa akin para kampihan niya ako. Galit na galit ka na ba? Dapat lang na magalit ka. Ang ginhawa at katahimikan ay para lang sa mga patay. Ano pang tinitingin-tingin ninyo riyan? Ipagpatuloy ang paglipat kailangang matapos bago dumilim. Bakit? Ang mga anak na babae ng iba ay maalaga at masunurin. Pero ang anak ko, buong araw puro sakit ng ulo ang ibinibigay sa akin. Hahaha, anong tinatawa-tawa mo? Hahaha. Mahal na prinsipe. Mula noong napilayan ka sa binti palagi ka nang nanlulumo. Ngayong nakikita ko po kayong malakas at masigla. Labis na ikinatutuwa ng inyong lingkod. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na dahil sa kanya kaya ako nagkaganito? Ay opo. Tama po kayo. Mahal na hari, lahat po ng sinabi ninyo ay tama. Hukluban. Narinig ko'y hinahanap mo raw ako. Pinatawag kita. Bakit ang dami mong kasama? Para saan kakain syempre? Kumakain ako sa labas kanina. Pinilit mo akong pumunta rito. Kaya dito na lang ako kakain. May problema ba? Naku, itay, hindi ka pa ba kumakain? Sayang hindi kita na ipagluto. Ginagastos mo ang pera ko. Tapos ngayon hahayaan mo lang akong panoorin kang kumain. Huwag kang umasa. Hoy! Manggagamot na pakasama ng tatay ko. Pati ba naman hita ng manok na nasa bibig ko na inaagaw pa niya? Manahimik ka. May mali ba sa sinabi ko? Hindi ba dahil sa pang-aagaw mo ng hita ng manok ng bata, kaya ka nagtatae ngayon? At kailangan pang tumawag ng manggagamot? Hindi naman po gaanong marami ang nakain ng mahal na hari. Isang tasang gamot lang po ay gagaling na siya. Pero sa susunod, huwag na po sana kayong mang-aagaw muli ng pagkain ng bata. Sinabi ko na, hindi ko inagaw ang pagkain niya. Hukluban. Sino ba kasing nagsabi sa'yong agawin mo ang pagkain ko? Buti nga sa'yo.
Kailangan kong gumaling kaagad. Nang ako mismo ang magpaparusa sa pesting to. Binibini, inaanyayahan po kayo ni Prinsesa Yong at ng mahal na hari sa isang piging para pagmasdan ang mga bulaklak. Mukhang magiging masaya to. Hindi ba't yan si Yurong na umagaw sa posisyon ng ina ko? Naglakas loob ka pa talagang magpadala ng imbitasyon. Ako, ang hari ng kaguluhan. Tiyak na pupunta ako para bigyan ka ng malaking regalo. CJ, pupunta ako. Hindi ako pupunta. Hayaan ninyo siyang pumunta kung saan niya gusto. Ipag-utos ninyo. Sa kanyang pag-alis, magpaputok kayo ng 2 rolyo ng paputok sa labas ng mansyon. At maghanda kayo ng malaking regalo para sa mansyon ni Prinsipe Yong. Para pasalamatan sila ng husto. Sa pagkuha sa maliit na demonyong iyan. Binibini, utos po ito ng mahal na hari. Sumusunod lang po kami sa utos. Ang matandang iyon, kapag hindi mo binigyan ng leksyon, gagawa at gagawa ng gulo. Hintayin mo ang pagbabalik ko at mananagot ka sa akin. Ang pumunta sa bahay ng iba na walang dalang anuman, ay talagang hindi angkop. Pero ayokong hayaang makinabang si Prinsesa Yong. Huwag ka nang magkunwaring mabait dyan. Ang nanay ko ang kaisa-isang tunay na binibini ng pamilya Yu. Mahal na Reyna. Nag-iisang dumating ang babaeng iyon na si Yuksiksi. Nagpadala ako ng imbitasyon sa mansyon ni Prinsipe An. Partikular na inanyayahan silang mag-ama na sabay na dumalo. Gaya ng inaasahan, hindi dumating si Prinsipe An ngayon. Si Prinsipe An ay hindi kailanman dumadalo sa anumang salu-salo. Kaya normal lang na hindi siya pumarito ngayon, hindi ba? Siyempre alam ko ang bagay na iyan. Gusto ko lang gamitin ang pagkakataong ito para subukan. Ang saloobin ni Prinsipe An sa batang babaeng iyon. Ang hayaan ng sarili niyang anak na mag-isang pumunta. Ipinapakita lang nito na wala siyang pakialam sa kanya. Napakatalino ninyo, mahal na Reyna. Ngayon, wala na tayong dapat alalahanin pa. Nag-iisa siyang pumasok sa ating teritoryo. Kaya naman nasa inyong mga kamay na siya kung anong gagawin sa kanya. Ang mansyon ni Prinsipe Yong. Puro kayabangan ng mga biglaang yaman. Ang mansyon ng tatay ko ay malayong-malayo kumpara rito. Bata, namangha ka na ba? Sa hardin ng aming mansyon ni Prinsipe Yong. Kahit na anong ordinaryong bato lang. Galing lahat yan sa Taihu. Ipinadala pa mula sa napakalayong lugar. Paanong maitutulad dyan ang isang ordinaryong tahanan lang? Ganoon ba? Hindi naniniwala ang mga tao sa kwento tungkol sa tunay at peking ana. Pero ako ang pinaka-nakaalam. Inagaw ni Yurong ang nanay ko. Ang lahat ng kayutsulan. Ayaw na ayaw kong makita. Na mas maganda pa ang buhay ng peking iyan kaysa sa nanay ko. Matagal ng balita na paborito si Prince Yong. Ano mang magagandang bagay na matanggap sa palasyo. Laging binibigyan ng emperador ng kaparte ang mansyon ni Prince Yong. Ngayong nasaksihan ko na. Talagang totoo nga ang mga sabi-sabi. Princess Yong, napakaswerte ninyo po talaga. Talagang nakakainggit po kayo. Nag-iisang dumalo sa salu-salo. Mukhang si Prince An ay wala talagang pakialam sa batang iyan. Ngayon, yurakan ko ang dignidad mo sa harap ng lahat. Ay naku, Siksi, bakit ka nag-iisa rito? Hindi ka ba sinamahan ng iyong ama at ina? Gusto mong gamitin ang katotohanang wala akong kasamang nakatatanda. Para bigyan ako ng pasindak, ikaw na matandang bruha. Amoy na amoy ko yung mga balak mo. May inaasikaso ang ama ko. At tungkol naman sa nanay ko. Sino ka para banggitin siya? Aba, walang modo. Sinong may sabi sa iyong ganyanin mo si Princess Yong? Nakatatanda sa iyo ang prinsesa. Nagpapakita lang siya ng pag-aalala sa iyo. Pero hindi mo man lang pinahalagahan. At naglakas loob ka pang sumagot ng pabalang. Huwag ninyo na siyang sisihin. Kararating lang niksiksi sa Jingsheng at hindi pa niya alam ang mga patakaran. Bata pa naman siya. Naiintindihan ko. Napakabuti po talaga ng mahal na prinsesa. Hindi ka na niya papatulan. Bata ka, bilisan mo at yumuko para magpasalamat sa kabutihan niya. Bless you. Salamat po sa inyong biyaya. Kung yuyuko ako ngayon, sa Jingsheng ang nanay ko, ay hindi na kailanman makakapag-angat ng noo. Prinsesa Yong, ang ate mo ba ay ang nanay ko? Si Yuchulan. Siyempre, noong pinakasalan ni ate si Prinsipe An, bigla siyang umalis ng Jingsheng. Ilang taon nang walang balita, ako bilang nakababatang kapatid, ay laging nag-aalala sa kanya. Anak pala siya ni Yuchulan. Hindi ba't siya yung naglagay ng lason sa piging sa palasyo noon? Kaya napahiya at tumakas. Talagang kung ano ang puno siya rin ang bunga. Isang taong walang kahihiyan. Ang nanganak. Kaya pala walang modo ang anak niya. Tigilan mo na iyang pagkukunwari mo. Ang nanay ko ang kaisa-isang binibini ng pamilyang Yu. At sino ka naman, Aber? Ay nga pala. Naalala ko na. Noon nagkapalit ng anak ang pamilyang Yu. Pero hindi nila kayang pakawalan. Ang isang peking tulad mo na matagal na nilang pinalaki. Kaya naman itinaboy nila palabas ng Jingsheng ang totoong binibini. Manahimik ka, ipinanganak kami ng nanay namin ni ate. Sino kang hamak na bata para siraan kami? Sige, binastos mo na ako. Naglakas loob ka pang magsinungaling.
Ngayon kailangan kitang turuan ng leksyon. Mga bantay, hulihin ang bastos na batang ito. Ang lolo ko ang emperador. Sino kayo para galawin ako? Kung peke ba o totoo ang pagkatao mo? Ikaw Yurong ang pinakamay alam. Sige lang kung gusto ninyong magpalakas sa kanya. Pero ito ang tatandaan ninyo. Ang pagpapalakas sa isang peking hindi malinaw ang pinanggalingan. Pag-isipan ninyong mabuti ang kahihinatnan. Baka masayang lang ang lahat ng pinaghirapan ninyo. Mahal na prinsesa, isa lang siyang bata na wala pang muwang. Bakit niyo pa po siya pinapatulan? Nga, magmasid na lang tayo ng mga bulaklak ngayong araw. Ang hiyas ay kailangang pakinisin para lumabas ang ganda. Kalalapag lang ng babaeng ito pero kung ano-ano na ang sinasabi. Bilang mas nakakatanda, ako na ang magdidisiplina para sa kapatid ko. Kung hindi, baka mas malaking gulo pa ang idulot niya sa hinaharap. Ang pagkatao ko. Sige, itanong niyo kay Ginang Yu. Ang maniwala sa kasinungalingan ng babaeng ito, ay pagpapakita ba ng kawalang galang sa akin? Hulihin siya. Dalhin niyo siya sa aking bulwagan. Ako mismo ang magtuturo sa kanya ng tamang asal. Sa tantiya ko. Dapat nandito na siya. Matandang hukluban. Huwag kang papalpak sa pinakaimportanteng sandali. Subukan niyo akong galawin. Hindi kayo palalagpasin ng aking amang hari. Nagpapagaling pa si Prinsipe Anne. Sa bagay na ito, ako na ang magpapasya. Mga walang silbi, paluhurin niyo na siya. Ah! Matandang hukluban. Sa wakas, dumating ka na. Kaming inyong mga abang lingkod, nagpupugay kay Prinsipe Anne. Mabuhay ang prinsipe. Prinsesa Yong, hindi pa ako patay. Sino ka para makialam, at parusahan ang anak ko? Baka gusto mo rin, naputulin ko ang dalawang kamay mo. Prinsipe Anne, binastos ako ni Yuxixi. Anak mo man siya, pero ako pa rin ang tiyan niya. Bilang prinsesa at kamag-anak, may karapatan akong disiplinahin siya. Shi, hindi ka ba nakakaintindi ng salita ng tao? Matagal ko nang sinabi, hindi ka naman talaga tunay na kapatid ng nanay ko. Huwag kang umasta na kamag-anak ka rito, impostor, at magbuhat ng sarili mong bangko. Tumahimik ka. Wala kang karapatang sumabat kapag nagsasalita ang nakakatanda. Sino ang sinasabihan mong tumahimik? Wala akong pakialam kung sino ka. Wala kang karapatang pagsabihan ang anak ko. Yurong, wag na ikaw ang pag-usapan. Kahit pa dumating si Zhao Wanyao, hindi ko siya palalampasin. Ikaw ba ang mag-uutos na baliin ang kanilang mga kamay? Oh, ako mismo ang puputol sa mga kamay nila. Muyu. Mahal na prinsesa, iligtas niyo kami. Mahal na prinsesa, saklolo. Yung matanda, umamin ka na nga. Ni hindi ka nga halos umaalis ng bakuran. Tapos ngayon, nagpunta ka sa mansyon ni Prinsipe Yong. Sinadya mo ba yon para iligtas ako? Huwag kang magbuhat ng sarili mong bangko. Nabalitaan ko lang na kinuha mo ang token. Para pumasok sa palasyo at magsumbong sa amang emperador. Kaya sinadya kitang puntahan para hulihin. Shi, hindi ako ganoon katanga. Kinuha ko ang token. Para painan ang mga espiya ni Lolo Emperador. Papunta sa mansyon ni Prinsipe Yong. Para ikalat ang eskandalo na si Yurong ay isang peking maharlika. At ipamalita sa lahat. Pumatay gamit ang patalim ng iba, kuha mo. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na yung matanda ay personal pa palang susugod doon. At pinutol pa mismo ang mga kamay nila. Pero in fairness, magagamit din pala ang lakas niya. Ah! Akala ko pa naman, nandito si Papa para tulungan ako. Nandito ka lang pala para bantayan ako. Tulungan ka. At bakit naman kita poprotektahan? Labis na nga ang pagkamuhi ko sa'yo. Mahal na prinsipe, sa wakas ay nagbalik na po kayo. Mahal na prinsipe, sinundo niyo po ba ang panganay na binibini? Kinampihan niyo po ba ang binibini? Hindi niyo naman po hinayaang maapi ang binibini, di ba? Ama, hindi po ba't labis na ang pagkamuhi ninyo sa akin? Kampihan niyo po ako. Tumahimik ka, sinong may sabing magsalita ka? Magsalita ka pa ng isa, at puputulin ko ang dila mo. Yuxixi, isang hamak na batang babae lang. Sa ilang salita lang, gusto nang agawin ang pwesto ko bilang prinsesa ng Yong. At yung lumpong si Prinsipe Anne, yung paraan ng pagtingin niya habang pinoprotektahan ang batang yun, ay para bang gusto na niya akong saksakin. Hindi ako pwedeng tumunganga lang. Rongrong, kumakalat sa labas ngayon. Na isa ka raw peking binibini. Ano ba talagang nangyayari? Mahal na prinsipe, pati ba naman chismis ng ibang tao ay pinaniniwalaan nyo? Sa pagitan nating dalawa ng isang 3 taong gulang na bata, ako pa ang pinagdududahan ninyo.
Sige na, sige na. Narinig ko lang naman ang mga usap-usapan. Kaya naitanong ko lang. Huwag ka nang umiyak. Pero ang batang yon ay tunay na anak ng ate mo. Noong araw, hinahabol niya ako at sinasabing ako lang ang papakasalan niya. Tapos bigla na lang siyang nagkaanak sa iba. Ang anak niya kanina, kasama si Prinsipe An na ng api sa akin. Paano pa ako haharap sa mga tao dito sa Jingcheng? Si Prinsipe An, Lesiu. Isa lang siyang lumpong hindi na makatayo. Hinahayaan lang siya ng amang emperador na gawin ang gusto niya. Hintayin mo lang na magkaroon ako ng pagkakataon. Itataob ko siya kasama ang kanyang wheelchair. Huwag kang matakot pagdating kay Prinsipe An. May mga opisyal pa akong tungkulin kaya mauna na ako. Yuchulan. Yuksiksi. Kayong mag-ina. Wala akong palalampasin ni isa sa inyo. Tagapamahala. Paalisin ang lahat. Mga hamak na tao. Paanong naging karapat dapat silang huminga ng parehong hangin sa akin? At Kaiju. Siya yung nagkakalat ng chismis na peke ang iyong mahal na ina. Yuksiksi. Ikaw pala yung probinsyanang iyon. May pera ka bang pambili ng bulaklak? Lumuhod ka na at magmakaawa sa akin. Baka bigyan pa kita ng 2 paso bilang limos. Mga bulok na damo na ayaw na sa palasyo. Saan galing ang malaking tangang baboy na ito? Ang baho ng hininga mo. Gumamit ka ba ng panlinis ng kubeta para imumog bago umalis ng bahay? Ha, anong sabi mo? Wawasakin ko ang bibig mo. Aray. Sinong tinatawag mong probinsyana? Papatayin kita, malaking tangang baboy. Lesiu. Ang lakas ng loob mong sabunutan ako. Ah, nangangagat siya. Hey, isang malaking windmill. Paikot-ikot. Subukan ninyong galawin ang aming senorita. Mga kapatid, protektahan siya. Tama na ang away, bilis. Bilisan nyo, ipaalam nyo na kay Prinsipe Yong at Prinsipe An. Prinsipe, ang pagkislot ng kaliwang mata ay para sa yaman. Ang kanang mata ay para sa sakuna. Itong kanang talukap ng inyong mata ay kumikislot na parang sinusumpong. Mukhang may malaking problema. Kalokohan, ako ang namamahala sa palasyo. Anong problema naman ang mangyayari? Prinsipe, hindi maganda. May malaking nangyari. Ang amang emperador ay may karamdaman. May sakuna po. Hindi po ang mahal na hari. Ang senorita po ay nakikipag-away sa daan. Lesiu, ganoon lang kaliit na bagay. Kung nakipag-away edi nakipag-away. Kapag may napatay siya ako ang mananagot. Sa susunod ang mga ganitong maliliit na bagay. Hindi na kailangang iulat sa akin. Hindi po ito maliit na bagay. Ang senorita po ay hindi lang isa ang binugbog. 4 po ang binugbog niya ng sabay-sabay. 4. At saka, lahat ng binugbog niya ay may impluwensya sa lipunan. Ngayon nagsama-sama na sila para magreklamo. Nakarating na po sa mahal na hari. Ang batang iyon. Hindi siya pumunta para bumili ng bulaklak. Pumunta siya para maghanap ng kaaway. Mahal na prinsipe, inumin niyo na po ang gamot ninyo. Ayoko. Ngayon naiintindihan ko na. Sinadya talaga ng batang iyon. Gusto niyang gumawa ng gulo sa labas. Para galitin ako hanggang sa mamatay. Nang sa gayon ay legal niyang makuha ang mana mula sa akin. At magpakasaya. Mahal na prinsipe. Dahil sinadya po ng senorita. Mas lalong hindi po kayo dapat mamatay. Kapag namatay po kayo, magtatagumpay po siya. Tama ka. Hindi ako dapat mahulog sa patibong niya. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Ihanda ang karwahe papunta sa palasyo. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na galawin. Ang papatayin kong anak na babae. Mahal na hari, parusahan po ng matindi ang may sala. Ang anak ko pong babae. Binugbog po ng husto na kahit ang sarili niyang ina ay hindi na siya makikilala. Nagbibigay galang po ang inyong anak, amang hari. Zaolan, ang anak mo nilabanan ang 4. At binugbog silang lahat. Magpaliwanag ka. Lesiu. 4 laban sa 1. Talo pa rin sila. Mga inutil. Zaolan. Salita ba ng tao yan? Kamahalan. Puno ng pasa ang buong katawan ng anak ko dahil sa bugbog. Pero itong si Prinsipe An ay nagyayabang pa. Masasaktan ninyo ang kalooban ng inyong mga tapat na lingkod. Amang hari, sa tingin ko hindi lang siya dapat patawarin sa parusa. Dapat pa siyang bigyan ng malaking gantimpala. Anong sabi mo? 4 laban sa 1 pero sila pa ang natalo. Kung sa larangan ng digmaan yan. Ang tawag dyan ay tagumpay kahit dehado sa bilang. Isa itong pambihirang tagumpay. Kung ako may mga tauhang inutil na tulad nila, matagal ko na sanang ginilitan ng leg. May lakas pa ng loob na magsumbong, ha? Lolo Emperador, gusto lang po niksiksi na bumili ng bulaklak para kay Itay. Pero si Ate Zhao, sinigawan niya po ako agad. Kung hindi po kayo naniniwala, tanungin niyo po sila. Nasasaktan pa ang mahal niyong kapatid. Mag-isip muna kayo ng mabuti bago magsalita.
Ang pagsisinungaling sa hari ay may parusang kamatayan para sa buong angkan. Mag-ingat kayo. Kamahalan, patawarin niyo po kami. Si Prinsesa Krizu po ang unang nanlait at nanakit. Aray ang mukha ko. Lolo Emperador. Ang sakit po ng pagkakasampal sa akin ni Yuksiksi. Siguradong nabalian ako ng buto. Tanga, tumahimik ka na nga. Lolo Emperador. Hulihin niyo na po si Yuksiksi. Ikulong niyo po siya. Lolo Emperador, sinampal po ako ni Yuksiksi. Saktan niyo na po siya. Ang lakas ng loob ninyo, akala niyo ba iulyanin na ako? Ikaw ang naunang ng hamon, tapos magagawa mo pang magbintang. Lolo Emperador, kailangan niyo siyang parusahan. Bakit mo ako pinapagalitan? Mayabang at mapang-api. Nagbibintang at naninisi ng iba. Prinsipe Yong, ito ba ang magaling na anak na pinalaki ninyo? Kamahalan, may pagkakamali po si Zuer. Pero si Yuksiksi po talaga ang unang nanakit. May asong gustong kumagat sa akin. Ano, hahayaan ko lang siyang kagatin ako. Amang Emperador, kahit na mali si Zuer, masyadong bastos pa rin ang makipag-away. Dapat idaan sa maayos na usapan. Sa susunod na sumalakay ang kalaban nating bansa, iminumungkahi ko. Ipadala si Prinsipe Yong para kausapin ang mga kalaban. Ikaw, wala kang galang. Igalaw mo pa iyang daliri mo. Sisiguraduhin kong habang buhay na iyang mawawala. Tama na, si Zhao Kaizhu ang naunang nanakit. Bumalik ka at pag-isipan mo ang iyong kasalanan. Wrong. Ikaw at ang ate mong si Yuchulan. Hindi kayo magkamukha. Hindi ba kayo kambal? Hindi kami kambal. Nagkakamali po kayo ng pagkakaalala, Prinsipe. Mas matanda po sa akin ng 1 taon ang ate ko. Ganoon ba? Imbestigahan ninyo ang prinsesa, lalo na ang tungkol sa kanila ni Yuchulan. Ziyu. Naghinala na ang prinsipe. Huwag po kayong mag-alala, prinsesa. Matagal na po nating napaghandaan ito. Walang malalaman ang prinsipe. Yuchulan. Kahit patay na, pilit pa ring nagpaparamdam. Prinsesa, malapit nang bumalik ang panganay na Ginoo. Nandyan ang panganay na apo ng emperador. Hindi na matitinag ang posisyon ninyo. Babalik na si Jin'er. Sasabihin sa'yo ni Yuksiksi, pabalik na ang kuya ko. Ipaghihiganti niya ako. Ang duwag mo naman, kailangan mo pa ng tulong. Sinong nagsabing hindi kita kaya? Aksidente lang ang nangyari dati. Ang bilis mong makalimot sa sakit. Lagot ka pagbalik ng kuya ko. Anong akala mo, malakas ka na porket may kuya ka? Sino bang wala niyan? Teka, parang wala nga pala talaga akong kuya. Sino ka? Ako si Duan Ni, mula sa angka ng magiting na General Wei Yuan. Pagbati, binibini. Kuya Duan Ni, tulungan mo akong magdilig. Bibigyan kita ng mansanas. CJ. Dito ka na magdilig araw-araw, Bibigyan kita ng mansanas araw-araw. CJ. Kahit wag mo na akong bigyan ng mansanas, pupunta pa rin ako. Kuya Duan Ni, ilalabas kita para mamasyal. Kumain at uminom ka lang ng kahit anong gusto mo. Ang pera ni Papa, magiging pera ko rin balang araw. Kuya, siya po yung nang-aapi sa akin. Prinsipe, matagal din tayong hindi nagkita. Gusto kong ipakita sa iba dyan, na kahit isang taga-probinsya ay kayang manguna. Ate Zhao, ang galing talaga ng kuya mo. Maging ang emperador ay naghanda ng piging para sa kanya. Nga, ang magkaroon ng kuyang tulad ng prinsipe, ay talagang nakakainggit, hindi tulad ng iba dyan. Na kahit isang kuya ay wala, ang kapal pa ng mukhang pumunta sa piging. Ha. Hoy, Che. Pinupulikat ba iyang mata mo? Kung ganoon, ipatingin mo na. Huwag mong hayaan at baka lumala pa. Sinong tinatawag mong te? Tinatawag kita. Hindi ba halata? Kuya, minura niya ako. Bakit ka bastos magsalita? Lesiw, kapag kinagat ka ng aso, sisigaw ka ba? Walang galang. Tingnan mo nga naman. Hindi ka pa nga kinakagat, ang lakas mo ng tumahol. Mahal na apo, ang kapatid mo ang unang ng asar. Huwag mong sisihin ang iba kung gumanti sila. Duan Ni, sino ka sa akala mo? Para pakialaman ang mga gawain ko. Hindi ko po pinapakialaman ang inyong mga gawain. Pinoprotektahan ko lang po ang dapat kong protektahan. Halika, sumama ka sa akin. Narito na ang mahal na emperador. Magsi tayo. Hong Jin, 1 taon kang nag-aral. Lalo kang tumangkad. Salamat po sa inyong pag-aalala, mahal na lolo. Mahal na lolo, gusto ko rin pong magkaroon ng guro para matuto akong magbasa. Zhao Kaizhu. Lagi niyang sinasabi na isa lang akong probinsyanang walang modo. At walang alam. Nagsisinungaling ka. Kailan ko sinabi yan? Aba, may ganoong pangyayari pala. Mahal na lolo, prangka lang po magsalita ang kapatid ko.
Wala po siyang masamang intensyon. Baka po nagkamali lang ng pagkakaintindi si Yu. Dahil lang prangka ka patatawarin ka na. Kung murahin kita, at sabihing prangka lang ako, papatawarin mo ba ako? Seryoso ka bang gusto mong mag-aral? Siyempre gusto kong ipakita sa iba na kahit probinsyana ay kayang maging numero 1. Sige, pagbibigyan kita. Pero may pagsubok ako para sa inyo. Ang pinuno ay ang bangka, ang mga mamamayan ang tubig. Ano ang pagkakaunawa ninyo? Ang nasa kapangyarihan ang humahawak sa bangka at sa timon. Sa gayon lamang ito makakalayag ng matatag at malayo. Duan ni ikaw ang magsalita. Kamahalan, kaya ring itumba ang bangka. Kung walang tubig paano ito magiging bangka? Isang magandang kasabihan ang kayang dalhin ng tubig ang bangka. At kaya rin itong itumba. Magaling ang sinabi ni Kuya. Napakagaling. Kuya, saan naman siya nagkaroon ng kuya? Hayaan ninyong ipakilala ko siya sa lahat. Si Duan Yi, ang kinakapatid ng aking ama, ang kuya ko. Kailan pa nagkaroon ng kinakapatid si Prinsipe An? Basta nagkaroon siya. Lolo Emperador. Kung hindi po kayo naniniwala, maaari ninyong tanungin ang aking ama. CJ, dahil kagustuhan ito ni Prinsipe An. Kinikilala ko na siya. Duan Yi, mula ngayon ay sasabay ka na kay Hongjin sa pag-aaral. Salamat po, kamahalan. Yuksiksi, yung babaeng yon. Itinaas pa talaga niya ang katayuan ni Duan Yi sa harap ng lahat. Nga anong karapatan niya? Tama na, huwag na kayong mapahiya rito. Mahal na prinsipe, napagod po kayo. Pag-uwi na natin pag-usapan. Mahal na prinsipe, uminom po muna kayo ng tsaa. Yurong, sinabi mo noon na nagpapagaling si Yuchulan sa villa. Pero may nagsabi ngayon na sa bayan ng Songshi siya lumaki. Mahal na prinsipe, sino po ang nagsabi sa inyo ng kasinungalingang iyan? Si Duan Yi. Kababayan niya si Liz Hang. Ang mga bagay-bagay sa bayan ng Songshi. Alam na alam niya ang lahat. Ang kapal ng mukha mong bumalik pa. Ginalit mo ang apo ng emperador sa piging. Gusto mo bang ipahamak ang buong pamilya natin? Wala akong kasalanan sa kanya. Ang kapatid niyang babae ang unang ng api. Sino ka ba sa tingin mo? At sino naman siya sa tingin niya? Pumunta ka ngayon din sa palasyo ni Prinsipe Yong at humingi ng tawad. Ayoko. Nagre-rebelde ka na. Ang lakas ng loob mong umiwas. Patay na ang tatay mo. Pinalaki ka namin sa loob ng maraming taon. At ganito mo lang kami susuklian. Ang bahay na ito ay nakuha dahil sa serbisyo militar ng aking ama. Lahat ng kinakain at ginagamit ninyo. Ang lakas ng loob mong banggitin ang pamilya ni Prinsipe An. Binigyan ka lang nila ng kaunting pabor. Nakalimutan mo na ba kung sino ka? Mga bantay, itali niyo siya sa karwahe. Dalhin sa palasyo ni Prinsipe Yong. Huwag po kayong lumapit, pasensya na po, senyorito. Bless you. Dalhin na iyan. Yi, makinig ka na lang sa tito mo. Humingi ka na lang ng tawad. Isa ka lang ordinaryong tao, hindi mo kakayanin ang pamilyang Maharlika. Napakabuti ng trato sa akin ni Prinsipe An. Inaapi ang anak niyang babae. Paano ko matitiis na manood lang? Pilay na ngayon si Prinsipe An. Gaano kanya katagal kayang protektahan? Ang tito mo na lang ang aasahan mo sa hinaharap. Ginang, hindi tinatabla ng palo ang batang ito. Ako ang magtuturo sa kanya ng leksyon. Aamin ka ba o hindi? Hindi. Bakit wala pa si Kuya Duan Yi para magdilig ng mga halaman? Baka hindi pa magaling ang sugat niya sa tuhod. Mali. Kahit hindi siya makakapunta, magpapasabi siya. Siguradong may masamang nangyari. Mayordomo, tawagin ang lahat. Kumuha kayo ng armas at sumunod sa akin. Naku po, binibini. Anong sadya ninyo? Nasaan ang kuya ko? Nagpapahinga siya. Hindi siya maaaring tumanggap ng bisita. Wasakin ninyo ang pinto. Binibini, dambana po iyan. Hindi kayo pwedeng pumasok. Wasakin. Kuya. Tawagin ang manggagamot, bilis, tawagin niyo siya. Kuya Duan Yi. Huwag kang mamatay. Hindi mo pa nadidiligan ang mga gulay ko. Prinsipe, bigla na lang pumasok ang anak ninyo at nagwala. Sinira pa niya ang pinto ng dambana. Nasaan si Duan Yi? Haha, matigas po ang ulo ng batang iyon. Kaya dinisiplina lang namin siya ng kaunti. Kalagka rin siya palabas at bigyan ng 30 palo. Prinsipe, maawa po kayo. Tunay niya akong tiyuhin. Aha. Ang bahay na ito ay personal kong ibinigay sa ama ni Duan Yi. Nakikitira lang kayo. Prinsipe. Simula sa araw na ito, si Duan Yi ay sa aking palasyo natitira. Sino mang magtangkang saktan siya kahit kaunti, ay babawian ko ng buhay. Talaga po bang pwede akong tumira sa palasyo ng An? Siyempre, pumayag na si Papa. Salamat po, Amang Prinsipe.
Aba, sanay ka nang tumawag sa kanya ah. Kuya, nandito na tayo. Duan Yi, titira sa palasyo ng An. Walang sinumang pwedeng umagaw sa mga gamit ko bilang apo ng emperador. Kuya, dali, tingnan mo. Ito ang bago mong lugar. Napakalapit lang sa akin. Siksi. Salamat. Gustong-gusto ko ang lugar na ito. Huwag ka nang mahiya sa akin. Tara, dadalhin kita para kumain ng masarap. Kuya, kainin mo na itong sibas. Pampalakas to ng katawan. Kuya, uminom ka ng tubig para hindi ka mabulunan. Hahawakan ko para sayo. Yuksiksi, kumain ka ng maayos. Huwag kang laging dumidikit kay Duan Yi. Anong pakialam mo kung malapit kami ng kuya ko? Muyu, tara na. Kamahalan, nagsiselos po ba kayo? Bakit naman ako magsiselos? Wala lang talaga siyang modo. Dalhin dito ang mga ulat mula sa palasyo. Lesiu. Tingnan natin kung magmamatigas pa siya sa susunod. Siksi, gising. May mahalagang sasabihin sa'yo si kuya. Kuya, may masarap ka bang pagkain? Nagsumite ng petisyon si Itay. Pinayagan ka na ni Lolo Emperador na pumasok sa eskwela kasama ko. Ayoko. Para lang iyong malaking kulungan. 7 araw ang pasok, 1 araw ang pahinga. May mga bakasyon din. Maganda ang mga kondisyon. Siguradong niloloko lang ako ni Itay. Hahanapin ko siya para magtutuos kami. Itay, bakit mo ako ipinasok sa eskwela? Ipinasok kita sa eskwela para sa ikabubuti mo. Para hindi ka maging mangmang at pagtawanan. Ikaw ang mangmang. Huwag mo akong pagsabihan ng ganyan. Bawiin mo na ang utos. Kundi guguluhin kita sa bakuran mo araw-araw. Sige, manggulo ka. Titingnan ko kung hanggang kailan mo yan kayang panindigan. Papasok din sa akademya si Duan Yi. Nandoon din sina Zhao Kaizhu at Zhao Hongjin. Tapos hindi ka pupunta. Hahayaan mo na lang bang apihin nila si Duan Yi? Na wala man lang magtatanggol sa kanya. Hindi naman sa nag-aalala ako sa kanya. Ayoko lang talagang makitang inaapi nila ang iba. Kung gusto mo siyang protektahan, sumunod ka at pumasok sa eskwela model. Pagkatapos ng bakasyon, papagawan ko ang kusina ng osmanthus cake para sa iyo araw-araw. At saka ang paborito mong candied hawthorn. Kung ganoon gusto kong kumain ng doble araw-araw. At gusto ko ring katabi si Duan Yi. Pinapayagan kita. Ihanda mo na ang mga gamit mo. Bukas na bukas ng umaga. Sumabay ka kay Duan Yi papunta sa eskwelahan. Lesiu, para na lang sa osmanthus cake at kay kuya. Sige na nga, papayag na ako. O hindi ba't iyan ang taga-mansyon ni Prinsipe An? Iyong babaeng probinsyanang walang modo. Ang Kingsu Palace. Hindi kung sino-sino lang ang maaaring pumasok dito. Nga kaya paano ka nakapasok? Ikaw ako ang lehitimong anak na babae ng Prinsipe ng Yong. Ganoon ba dapat ka sigurong manalamin? Ganyan ba ang ugali ng isang lehitimong anak? Bakit kayo nakaharang dyan sa pinto pumasok? Ngayon ang inyong panimulang pagsusulit. Bawal magbulungan. Bawal mandaya. Ipaparating ko na ang mga papel. Paanong kahit unang tanong ay hindi mo masagutan? Nag-iisip ako kung paano ka iiyak kapag nasagutan ko ng tama ang lahat. Manahimik ang lahat. Yuksik si ano ang sagot sa unang tanong. Bakit ko naman sasabihin sa iyo? Magkaklase tayo. Hindi ba dapat tayong magtulungan? Kung ganoon ipakita mo muna sa akin ang sagot mo. Wala pa akong naisusulat. Bakit mo pa ako tinatanong? Ang kapal talaga ng mukha mo. Naiwasto ko na ang mga papel. Ngayon i-anunsyo ko na ang mga resulta. Duan Yi pinakamataas. Zhao Hongjin mataas. Zhao Kaishu mababa. Yuksik si pinakamababa. Pinakamababa huling-huli sa klase. May mukha ka pa talagang maupo dyan. Anong masama kung kulelat? Pang-ilan ka? Pasang-awa lang ako pero mas mataas pa rin sa'yo. Yung tanong na iyon ang pinakamahirap sa buong exam. Nasagot ko ng tama. Ikaw? Ano? Kinapos lang ako sa oras. Kinapos sa oras. Busy ka kasing nangungopya sa exam. Kaya pala hindi ka nakaabot. Sinungaling ka, sige nga sabihin mo sa akin. Ano ang sagot sa unang tanong? Nagsalita ang isa pa. Hindi ka ba nahihiya? Duan Yi, huminto ka. Anong kailangan mo? Sinwerte ka lang ngayon. Sa susunod na exam, pustahan tayo, kaya mo. Anong pusta? Kung sino nang matalo, aalis sa Ningxu Palace.
Teka kapag natalo ka, kasama mong aalis ang kapatid mong babae. Hindi ako matatalo. Oh, kung ganun, gusto mo dagdagan pa natin. Kapag natalo ka, ikaw at ang kapatid mo. Hihingi ng tawad sa akin at sa kuya ko sa harap ng lahat. Sige, pero kapag kayo ang natalo, hindi lang kayo aalis sa Ningxu Palace. Kailangan nyo ring aminin sa harap ng lahat na hindi kayo karapat-dapat dito. Sige, pustahan na. Kuya, sigurado ka ba talaga riyan? Hindi basta-basta si Zhao Hongjin. Bakit may nakikinig ba sino? Kuya, ano ang narinig mo sa likod ng haligi kaninang hapon? Sabi ni Duanyi, tatalunin niya raw ako. Kung ganon, bakit hindi ka pa gumagawa ng paraan? Anong kinatatakot mo meron ako nito? Ano yan? Lagyan natin ng konting sahog, para hindi siya mapakali sa upuan niya habang nag-i-exam. Paano kung mahuli tayo? Hindi. Ang hinahanap ko ay ang bagong alila mula sa mansyon ni Prinsipe An. Hindi nila tayo matutuntun. Bukas, pupunta ako sa tsaan para ibigay ito sa kanya. Sige, tandaan mo, huwag kang magpapakita. Kuya, sa tingin mo, gagawa kaya ng maruming paraan si Zhao Hongjin? Kung ganoon, bakit ka pa nakipagpustahan sa kanya? Hindi ako takot. Ginoo, pinadala ito ng mga tauhan mula sa mansyon ni Prinsipe Yong. Sabi ko na nga ba, anong problema? May inutusan si Zhao Hongjin para lagyan ng kung ano ang tsaa. Gusto niyang magkaproblema ako sa pagsusulit. Hanapin mo si Dr. Zhang. Walang ebidensya, anong gagawin natin? Palitan mo ang gamit niya. Opo. Sa umaga ng araw ng pagsusulit, ilagay mo ito sa tasa ng tsaa ni Duanyi. Masusunod, kapag nagawa mo ito, malaki ang pabuya mo. Maraming salamat, Binibining Zhao. Kuya, napalitan ko na ang gamit. Ye said, akala niya nagtagumpay siya sa plano niya. Pero sa totoo lang, walang nangyari. Ibig sabihin, iniisip pa rin niyang nanalo na siya. Tama. Hintayin nating lumabas ang resulta. Talo siya. At hindi niya malalaman kung paano siya natalo. Napakagaling. Zhao Hongjin. Sa pagkakataong ito, ikaw mismo ang lumapit sa kapahamakan. Kuya, tingnan mo si Duanyi, wala pa siyang kamalay-malay. Tingnan na lang natin. Ginoong Duan, heto po ang inyong tsaa. Salamat. Nagawa na. Kuya, ayos ka lang ba para sa pagsusulit? Duanyi, tingnan natin kung anong gagawin mo ngayon. Nagtagumpay. Ininom niya ang tsaang iyon. Malapit na siyang mamimilipit sa sakit ng tiyan sa sahig. Ang galing. Tingnan natin kung paano pa siya makakakuha ng unang pwesto. Anong nangyayari? Bakit parang wala lang sa kanya? Nga, kuya. Bakit hindi pa sumasakit ang tiyan niya? Baka naman kulang ang pulbos na nilagay. Impossible. Malinaw na pinadoble ko pa ang dami. Lagot. Yung alalay ay tauhan ng mansyon ni Prinsipe An. Huwag mong sabihin. Oras na, itigil na ang pagsusulat at ipasa ang mga papel. Ang resulta ng pagsusulit na ito, Duanyi. Pinakamataas na marka, perpektong score. Impossible. Hindi ito maaaring mangyari. Ako mismo ang nagbantay sa pagsusulit, paano magkakaroon ng daya. Kung hindi mo kayang matalo, huwag kang maglaro. Ngayon din, isama mo ang kapatid mong babae. At humingi kayo ng tawad sa akin at sa kuya ko sa harap ng lahat. Pagkatapos, lumayas na kayo sa palasyo ng masugid na pag-aaral. Pinakamatandang apo ng emperador. Maraming salamat sa masarap mong tsaa. Kaya pala matagal na nilang alam. Mula pa sa simula, ako na ang nagmukhang tanga. Huwag na kayong tumunganga dyan. Magsorry na kayo, bilis. Wala kaming pasensya ng kuya ko. Para hintayin ang pagbabagal-bagal ninyo. Bakit kailangan ko ring humingi ng tawad? Hindi naman ako ang nakipagpustahan sa'yo. Pero ikaw mismo ang tumango at sumang-ayon noon. Ano, tatakbuhan mo na ang usapan ngayon. Kuya, ayokong humingi ng tawad. Hindi ako hihingi ng tawad sa kanila. Patawad. At ikaw rin. Patawad. Ayan, mas maayos. Sa susunod, huwag na kayong mandadaya. Kundi baka palakpakan ko pa kayo sa susunod. Kamahalan. Ang plano ng prinsipe ay tuluyan ang nabigo. Matagal nang nakahanda ang mga taga-mansyon ni Prinsipe An. Mga walang silbi. Kahit isang 5 taong gulang na bata ay hindi ninyo matalo. Ang mga hari, matagal na silang nakahanda. Pinalitan nila ang tsaan na iyon. Ayokong humingi ng tawad sa kanila. Ngayon, si Duanyi ay nakatira na sa mansyon ni Prinsipe An. Si Zhaolan at ang batang iyon. Iniingatan niya na parang sarili niyang mga mata. Walang magandang idudulot kung hayagan tayong lalaban. Maghihintay akong makahanap ng ibang taong magagamit. Para hindi sila makapalag sa paghihirap nila. Itay, nanalo po kami ni Kuya sa pagsusulit. Sina Zhao Hongjin at Zhao Kaizu. Pareho silang humingi ng tawad sa amin. Ama, nanalo po kami. Si Kuya ang pinakamagaling.
Nakakuha pa siya ng perpektong marka. Ang batang ito, puro kuya na lang niya ang iniisip. Nakalimutan na niya ng tuluyan ang sarili niyang ama. Ang utusan na nagpalit ng tsaa. Ako ang nag-utos sa kanya. Kapag nakaipon na ako ng sapat na pera, ibibili ko si kuya ng pinakamagandang pinsel. Hindi pa ba sapat ang pera ko para sa iyo? Hindi sapat para ibili ang kuya mo ng pinsel. Ang pera mo ay sa iyo. Ang kikitain ko ay sa akin, magkaiba iyon. Gusto ni Amang Hari na humanap ng ibang tao. Pero hindi ko matanggap ang nangyari. Ngayon, kailangan ko muna siyang turuan ng leksyon. Zhao Hongjin, bakit mo ako binangga? Pinag-ipunan ko ito ng 3 buwan na baon. Para mabili ang paborito kong abacus. Hindi kita nakita. Ikaw mismo ang hindi tumitingin sa dinadaanan mo. Zhao Hongjin, halatang sinadya mo. Dapat kang humingi ng tawad. Bakit naman ako hihingi ng tawad? Isang lumang abacus lang naman iyan. Magkano lang ba iyan? Zhao Hongjin, pulutin mo ang abacus. At humingi ka ng tawad kay Xixi. Walang kwenta ang abacus ni Tio Prinsipean. Pag-aari iyan ng anak ko. Sa paningin mo ay isa lang itong walang kwentang bagay. Patawad. Huwag ka nang umiyak. Mamaya, igagawa ka ni tatay ng isang abacus na purong ginto. 100 beses na mas maganda kaysa rito. Levi, si tatay pa rin ang pinakamabait. Kamahalan. Ang mga tauhan mula sa palasyo ni Prinsipe Yong ay kapupunta lang sa bangko sa kanluran ng lungsod. Hinanap nila ang tagapamahala ng nagpapautang. Nais nilang maghanap ng isang taong baon sa utang. Isang anak ng marangal na pamilya na walang anumang kaugnayan sa atin. Naghahanap ng anak ng marangal na pamilya na may utang. Balak ni Prinsipe Yong na gumamit ng ibang tao para pumatay. Gumamit ng ibang tao para pumatay. Ano na namang masamang balak ang gagawin ni Prinsipe Yong? Hay! Si tatay puro pangako lang. Mukhang hindi ko na naman makukuha ang gintong abacus ko. Hindi ba't sinabi ng kamahalan na bibilhan ka niya? Nung nakaraan, sinabi pa niyang isasama niya ako sa pista sa templo. Anong nangyari? Kailan pa ako hindi tumupad sa aking salita? Maglalatag ako ng paninda at magbebenta ng mga gamit sa pagsulat. Para kumita ng pera at mabili ang sarili kong gintong abacus. Hayaan mo na. May mga pangakong hindi dapat paniwalaan. Hindi ba't sinabi ko nang bibilhan kita? Pumunta ka sa bodega at kunin mo ang pinakamagandang papel, sulatan at pulang tinta. Masusunod po, kamahalan. Itong pasaway na bata, naglakas loob siyang sabihing puro pangako lang ako. Ipapakita ko sa kanya. Magagandang bookmark. 1 kusing bawat isa. Bumili ng 5, may libreng isa. Zhao Hongjin, ano na namang kalokohan ang binabalak mo? Anong klaseng basura yan, kahit ibigay mo pa sa akin ng libre, ayaw ko. Kung gayon, bakit ka lumalapit dito? Huwag mong sabihing binabalak mong nakawin ang mga bookmark ko. Ha ha ha, sino namang magkaka-interes sa mga basura mo? Hindi ako magnanakaw. Kung gayon, lumayo ka. Huwag kang humarang sa negosyo ko. Ha ha ha. Ang galing talaga ni Xixi. Napaatras mo siya. Ang estilo ng batang ito ay parang sa akin. Muyu. Maghanap ka ng isang taong hindi kilala sa mansyon. Isang matandang tagapagsilbi. Mahal na prinsipe, bakit po kayo naghahanap ng matandang babae? Iutos mo sa kanya na bilhin ang mga natitirang kwaderno. At lahat ng bookmark. Tandaan, huwag mong ibubunyag ang iyong pagkatao. Masusunod, mahal na prinsipe. Ineng, akin na lahat ng paninda mo. Talaga po. Napakabuti niyo naman po, Lola. Wow, naubos ka agad. Mukhang napakaganda ng takbo ng negosyo natin. Malapit na akong makakaipon ng sapat na pera para makabili ng gintong abacus. Mahal na prinsipe, nalaman ko na po. Kumilos na po si Prinsipe Yong. Ang utang ng binatang iyon mula sa maharlikang pamilya ay ginawa niyang triple at nagbanta pa na ubusin ang kanilang pamilya kung hindi magbabayad. Ginigiit ni Prinsipe Yong ang mga tao sa wala. Jai Huanqing, lumabas ka riyan. May utang ka sa aming 300 tael. Panahon na para magpaliwanag ka ngayon. 100 tael lang naman ang utang ko. Paanong naging 300? 6 na buwan ng huli sa bayad. May dagdag na bayarin at multa pa. Nakasulat iyan sa kasunduan. Mahal na prinsipe, dumating na po ang mga nagpapautang sa kanya. Walang may bayad si Jai Huanqing. Magaling, oras na para bigyan ng problema ang mansyon ni Prinsipe An. Hay, nakakahiya talaga. Amang Hari, sino po ang kahiyahiya? Sino pa nga ba? Ang ating pamilyang Zhao. Nagpapaapi ng ganito sa 2 tagalabas. Bukas, hahanapin ko sila para makipagtuos. Huwag mo lang akong ipapahiya. Tiate. Sino ka ba sa tingin mo doon ni? Para kang hindi karapat-dapat mag-aral dito. Zhao Hongjin, pulutin mo ang libro. Humingi ka ng tawad. At bakit naman ako hihingi ng tawad?
Nagsasabi lang ako ng totoo. Ang kuya ko ay taga-mansyon ni Prinsipe An. Tunay ko siyang kapatid. Subukan mong laitin siya ulit. Ipagkakalat ko sa buong Jingsheng na umiihi ka pa sa kama. Ha ha ha. Nga. Zhao Hongjin, sumusobra ka na. Humingi ka na ng tawad. Kundi isusumbong ka namin sa guro. Pati ba naman kayo pinagtatawanan ako? Tingnan lang natin, Defi. Kapatid. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Kuya, walang anuman. Mula ngayon ako nang bahala sa'yo. Kamahalan. Natalo po si Zhao Hongjin. Pinaiyak siya sa pakikipagtalo ng batang babaeng iyon. Umuwi siyang umiiyak, at saka simuyo ng mansyon ni Prinsipe An. Nag-uusisa tungkol kay Jai Huanqing. Mas mabuti nang natalo siya. Siguradong abala ngayon si Zhao Lan sa pag-alo sa anak niyang babae. Wala na siyang oras para asikasuhin ang mga bagay-bagay ni Jai Huanqing. Sabihan mo ang mga nagpapautang na pumunta sa mansyon ng Marquis Xuanling bukas ng umaga at kunin lahat sa bahay nila, ang lahat ng mahahalagang gamit. Jai Huanqing, kung hindi ka pa rin makakapaglabas ng pera ngayon, kukunin ko na lang itong jade pendant mo bilang kabayaran. Pamana ito sa akin ng aking ina. Subukan mo lang. Huli na ang lahat para sa anumang sasabihin mo. Lumayas ka. Siksi, huwag na tayong manood ng gulo. Umuwi na tayo. Anong uwi? Sobra na ang mga taong to. Tuturuan ko sila ng leksyon. Kung ano ang ibig sabihin ng pagiging pinakamagaling na manghula sa Anwang Mansion. Patingin ng kontrata. Yesle, saan namang galing ang batang to? Umalis ka dyan. Kung ayaw mong ipakita sa akin, tatawag ako ng mga gwardya. Sasabihin kong nambubugbog kayo para magnakaw. Yenwe, tingnan mo kung gusto mo. Akala mo naman takot ako sa isang batang tulad mo. Nangutang ng 100 pilak na may 2% interes kada buwan. 6 na buwan nang hindi nababayaran. Kasama ang prinsipal at interes dapat 112 pilak lang ang babayaran. Pero sinisingil niyo ng 500 pilak, ang sobrang 388 pilak. Para ba yan sa pampalibing nyo? Ha ha ha. Ano bang alam ng mga bata? Nakasulat sa kontrata na ang interes sa bawat araw na mahuli ay 3%. Ang nakasulat dito ay 0.3% na interes sa bawat araw na mahuli, hindi 3%. At saka itong salitang ito idinagdag lang. Iba pa nga ang tinta eh. Binibini, nagkakamali po kayo. Isang pagkakamali lang po ang lahat. Nagkamali lang po ng kwenta ang aming tagatuos. Nagkamali ng kwenta, sige. Ibibigay namin sa inyo ang 112 pilak. Ibalik nyo sa amin ang jade pendant. At bayaran nyo kami para sa perwisyo. Anong perwisyo? Nang api kayo sa harap ng maraming tao. Hindi naman siguro sobra ang 10 pilak bilang danyos, diba? Kung hindi, dadalhin ko ang kontratang ito sa korte. At isasakdal ko kayo sa panluloko sa mga tao. At pameke ng dokumento. Minamalas nga naman kami. Lumayas na kayo. Salamat sa'yo, Ineng. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. Walang anuman. Hindi ko talaga matiis ang masasamang tao. Sa susunod na may mang-api sa iyo, pumunta ka lang sa mansyon ni Prinsipe An at hanapin mo ako. Ama, ang batang babaeng iyon ay napakagaling. Pinagsisigawan niya ang mga tao sa sanglaan hanggang sa sila'y magsilayas. Itong batang babaeng ito, dahil gustong-gusto mong makialam sa buhay ng iba, sisirain ko kung ano ang pinakamahalaga sa iyo. Boss, bigyan mo ako ng 10 salansan ng pinakamagandang klase ng papel naksuan. Naku, bata, ubos na ang stock. Naubos na ang lahat ng papel naksuan sa buong syudad. Paanong naubusan? Kahapon ay mayroon pa noong pumunta ako. Kahapon, may dumating na taga-mansyon ng prinsipe. At binili niya lahat ng papel naksuan sa buong kalye. Siguradong ang masamang prinsipe yung ang may gawa nito. Napakasama ng ugali. Gumamit pa talaga ng ganitong maruming paraan. Ha ha ha. Yuksiksi. May araw ka rin pala. Wala ng papel naksuan. Tingnan natin kung paano ka pa makakapagtinda para kumita ng pera. Kung magmamakaawa ka sa akin, baka sakaling bigyan pa kita ng 2 piraso. Hindi ako magmamakaawa sa iyo. Sino ang may gusto niyang walang kwentang papel mo? Ang tigas ng ulo mo. Maghintay kang kumalam ang sikmura mo. Nandito si kuya. Hindi na natin kailangan ng papel naksuan. Hindi gagamit ng papel naksuan. Ano ang gagamitin nating pang bookmark? Ito, 100 beses na mas maganda kaysa sa papel naksuan. Talaga bang may bibili nito? Siguradong mayroon, dahil nag-iisa lang ito sa mundo. Wow! Ang ganda naman itong bookmark na gawa sa dahon. Gusto ko iyong may drawing na kuting. At isang kawayan na may sulat na mag-aral ng mabuti. Itong si Yuksiksi, kung ano-ano na lang ang naiisip nilang paraan. Wala tayong magagawa, may mga taong sadyang mahina ang ulo. Ang alam lang kasi nila ay gumamit ng suan paper para sa mga bookmark. Munting Siksi. Naparito ako para pasalamatan ka.
May malawak na kawayanan sa likod ng bundok namin. Gamitin mo ang mga ito hanggat gusto mo. Kung kulang pa, puputol pa ako ng iba. Ang galing, Kuya G. Napakabuti mo talagang tao. Amang hari. Si Yuksiksi. Hindi na siya gumagamit ng suan paper. Gumagamit siya ng dahon para gawing bookmark. At mas mabili pa ito kaysa dati. Paanong laging may naiisip na kakaibang ideya ang batang iyon? Magaling, napakagaling. Dahil napakagaling niyang magbenta. Kung gayon, sisiguraduhin kong ang pwesto niya ay hindi na muling makakapagtinda pa. Ano po ang inyong utos, kamahalan? Hanapin mo ang mga opisyal sa korte. Bukas na bukas ng umaga. Ipaalis ninyo ang pwesto niya. Ineng, nagtitinda ka ng walang permit. Lahat ng gamit mo ay kukumpiskahin. Huwag ninyong gagalawin ang kariton ko. Nang hahara ka pa rin, umalis ka sa daan. Nang hahara ka pa rin, umalis ka sa daan. Kundi ay isasama ka na rin namin. Mga Ginoo, hindi ninyo pwedeng basta kunin ang mga gamit. Tigilan nyo iyan. Sino ang nagsabing wala siyang permit? Isang business permit na galing mismo sa pamahalaan. Tingnan ninyong mabuti. O ano, kukumpiskahin nyo pa ba? Gusto nyo bang samahan ko kayo pabalik para itanong kung sino ang nag-utos sa inyo? Hindi pagkakaunawaan lang po ang lahat. Nagkamali lang po kami ng tingin. Paumanhin sa abala. Ang galing-galing mo. Gusto ko ng isa. Ako rin, gusto ko ng bamboo bookmark. Gusto ko rin ng dalawa. Kuya, tingnan mo, kumita tayo ng 200 yen ngayon. Nga mas malaki pa kaysa kahapon. Kapag nakaipon na tayo ng sapat na pera, ibibili ko si tatay ng masarap na alak. Mahal na prinsipe, na ayos na po ang lahat. Sige, wag mong sabihin sa kanya na ako ang kumuha ng lisensya. Masusunod po, mahal na prinsipe. Kuya, anong problema? Sino nang nang-api sa'yo? Sino pa nga ba? Si Yuksiksi yung babaeng yun. Pinaalis niya lahat ng mga bantay. Nakakainis. Nagtitinda lang naman siya, diba? May paraan ako. Para hindi na siya makapagtinda kailanman. Talaga, anong paraan? Ha 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 ha. Yuksiksi, kakarating lang ng utos mula sa palasyo. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga bulaklak, halaman at puno sa loob ng palasyo ng Kingswood. Yang walang kwenta mong pwesto. Kailangan mong isara ngayon din. Sinong nagsabing magbebenta ako ng bulaklak, halaman at puno? Kuya Juan King, ilabas mo ang mga bago nating paninda. Ito ang mga eksklusibong produkto mula sa tahanan ng Marquez ng Xuanling. Hindi kami nagbebenta ng mga bulaklak at halaman, kundi mga mekanikal na laruan. Wow, gumagalaw mag-isa tong maliit na ibong gawa sa kahoy. Ang astig naman ito. Bibili ako, bibili ako. Magkano? Hindi 99, kundi isang tael na pilak lang. Limitado lang ang mga ito. Kung sino ang mauna, siya ang makakakuha. Mga piraso lang naman yan ng kahoy. Kinukumpiska ko ang mga ito. Ang lakas ng loob mong linlangin ako. Hindi ka palalampasin ng aking amang hari. Prinsesa, mag-ingat ka sa iyong mga kilos. Namimili kasi ng tao ang kahon ko. Hindi iyan basta-basta nahahawakan. Maghintay lang kayo. Isusumbong ko kayo sa prinsipe. Ha 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 ha. Kuya Juan King, ang galing mo talaga. Kunin mo ang perang ito. Ibilhan mo ang matandang Marquis ng pinakamagandang klase ng nidoso. Salamat, Siksi. Kung hindi dahil sa inyo, matagal nang bumagsak ang mansyon ng Marquis. Batang Marquis, may masamang balita. Sinalakay ni Prinsipe Yong at ng kanyang mga tauhan ang mansyon. Sinabi niya kayo raw na isang marangal na tagapagmana ng Marquis ay nagtatrabaho bilang isang hamak na mga ngalakal. At gusto niyang pilit na kunin ang matandang Marquis para parusahan. Ano? Ang lakas ng loob nilang galawin si Lolo. Lasiw, buwisit talagang prinsipyong iyan. Hindi na ba siya matatapos? Kuya Duanyi, kunin ang mga sandata.